Guys, good afternoon guys. Dr. Hospital. Bangga yung anak ko. Ngayon, si Jerwin. Thank you sir. Bayad sa sir para sa sisikan niya. Salamat din ha. Ngayon, punta kami ng radiology para sa plain sisikan. Magkano binayaran? 4,080. Tapos sabi niya, hindi ko lang pala kami nakapira kung baka may bayad sa doktor. Sige ako na lang sa doktor. Yung ano, yung pastamol. Bibili natin to din. Siya ang dapat din. Hindi na din. Alright, wait lang kami sa radiology. Ito na po. Okay na po, ma. Bali, nag-warm up lang po. Tatawagin ko na lang po kayo ng talaga. Sige. Bali, mamaya explain ko na lang po. Tapos kami? Apo, tawagin ko na lang. Halika na. Ay, ito pong ano, sa email na po ito. Alin na? Resibo po. Sige po. Kala ko sa akin. Ma'am, pag binalik namin ito sa doktor, may babayaran ba? Ma'am, sabi ko po, diba, sa radiology. Pero kung ipapacheck up niyo po kasi siya. Tapos na po siya na-check ah. Basta. Pag last na ito, o iba yung pa mo. Nasa sa inyo po kasi yan, kung ipapabasa niyo Oo rin nga, sa kailangan doctor kasi yung ipabasa eh. resulta. So, may additional po yun. Kung sa Magkano din ma'am? Wala na kasing pira yun. Awa naman ako, may maliit ko na bata. Single ma'am lang. hindi ko rin kasi sure Siguro ma'am mga sa... 6 years. Sino po bang doktor niyo? Dito rin po ba yung Oh, doktor dito sa niya? taas. So, sa Ayun ma'am, kung ibabalik niyo po for consultation, most probably po meron po talagang additional pa yun kung ipapabasa niyo po yung sa amin. Pero kasi po sa amin, may basa po yung doktor namin, yung radiologist dun sa CT scan ng pasyente. So, kung need niyo po na parang i-consult niyo po sa doktor pa po ulit na nag-request nito, baka po may bayad pa po talaga yun ulit. Kasi di ba sabi niya kasi Okay, para- After po ba ng CT, sabi po ba ibabalik? Ayun ma'am, may additional po yun. Sabi okay na rin kami na lang dito. Sige po, wala na po. Tawagin na lang po namin siya ma'am. Sa kang stay? Diyan na lang po sa may labas sir. Tawagin na lang po yung pasyente. Wina-warm up lang po yung machine. Okay, thank you po. Thank you. Kap. Bubo. Alright, we're just waiting. Pinawarm up pa daw yung machine. Hindi na lang natin. Good luck! Papasok kami sa CT Kayo na scan papasok. machine. Hindi na kayo na magpasok. Nakabawal. Ha? Nakabawal lang po ang papasok. Yun? Kayo naman pa dahil. Okay, mag-iintay kami guys. Nakiusap mo sa doktor. Kami na lang. Sige po. Hindi na naman dito. Hindi na ko yung Dito yung kama niya guys. Dito. Nabangga ng motor. Laki ito bukol kagabi guys. Kawawa naman yung anak ko. Next time, good luck next time. Careful, okay? Okay, Joey? Alright. Thank you for watching guys. Hindi mo may susi sa motor? Yes, sa kakabisi natin, muntik na. Buti walang magnanakaw ng motor. Naiwan ko yung susi guys, itong susi ko naiwan sa motor. Dahil sa pag-alala ko sa mahal kong anak na si Jerwin. Ayan si Jerwin. Say bye guys. Jerwin. Bye. Jerwin, say hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Kaya rin ko naman sinabi, bawal naman, bawal naman. Yan yung sa inyo. Ito na natin ito. Bak, pumunta sa second opinion namin. Kasi sa ano to, sa Lorenzo,
nakita sa ultrasound na mag-expand daw yung atay niya. Nire-refer kami sa doktor na medyo DI, medyo gastro. Sabi ko magpapa-second opinion mo na kami. Siya ba? Ano yung atay? I-expand yung atay niya. Yun, malaki ganun. Ano gagawin natin? Eh, tinanong kami sa doktor na PGI, magpapa-second opinion mo muna. Tsaka dinahin mo muna namin siya. Sabi ng doktor, bawal sa lahat ng mga ano na pagkain, mga mantika. Fatty food. Salty food, fatty food, soft Bawal siya. drinks. Binawal mo na namin siya doon, tapos isang linggo siya namin dinahin, puro ano lang, steam lang. Pero okay naman, nakain naman. Sabi niya, hindi na raw masyadong masakit pa na niya kasi dati dinading yung minuto niya, lagi Ay, masakit. ganyan sa kapatid ko. Bawal mga bitchin, mga may lasa bitchin. Asin lang, okay lang asin. Bawal yung mga malalasa na pagkain. Kaya isang linggo namin siyang tinis na ano, pati kami diet sa pagkain. Ganun talaga, ganyan sa kapatid ko siya. Nahihirap ko na nga daw siya, sabi ang hirap daw kumain ng walang lasa yung pagkain. Sinichik yung dugo niya. Anong kuan, may hipa, gano'n? Mataas yung ano niya, yung platelet count, tsaka yung WBC. Yun muna check sa kanya yung dugo. Eh kung hipa test ka, Hindi pa. kung pinapahita hipa test mo, kung may hipa, gano'n siya, yan ang chance na, yun ang cause ng pag, ano ng atay. Hindi pa naman namin kasi hindi pa kami napunta sa PGI na nasabi ng doktor na sa PGI mo na kami napunta eh. Kasi mostly yan ang mga cause sa ganyan. Ito sa itong pang-laboratory namin ito, pang-ultrasound, galing ang punta sa PGI niya. Ngayon, pagkalabas ng resulta nito, nire-refer nga kami sa ano, PGI gastro. Yun ang pinano sa kanya ng PGI ng doktor niya. Para kung malaman kung bakit nag-expand yung ano, kasabi kung anong dahilan, anong reason. Pero sinabi na sa amin ng pwede niya kung ano yung mga bawal ng pagkain. Kaya ginawa namin, pag isang linggo na yun, pag isang linggo nga nito, dinahin namin sa talaga sa pagkain, lahat ng mga malalasang pagkain, lahat ng talagang tinanggal namin, pati yung kanin yung pagkain ng kanin. Sa akin nga, 2 buwan. Pagkain niya ng kanin, konti lang din, takal na takal yung pagkain ng pinag-isa. Sa kapatid ko may kidney niya, isa, lumiliit niya. Kaya ito din naramdaman niya nga. Sabi ko sa doktor niya, pagka nakapagpasay ko ng opinion kami kapag ganun pa rin, practice ka rin, kailangan ka namin kami sa medyo gastro para malaman kung bakit. Kasi sabi sa amin ng doktor niya, itetest nga daw yan, marami ka ng procedure na gagawin. Ako bago pa lang naman, kasi nakakapon naman nakakala yung mga nalaman sa akin namin na masakit siya na sabi ko, baka kaya pa. Kaya pa sa mga diet. Tsaka yun yan. Thank you for watching. Ayan.